Among the different categories of teachers' behavior, how will one classify the behavior of a teacher who gives his students activities without proper instruction? Aba, sa ngalan po ito ng Jacob Kunin, no? Yung classroom management ni Jacob Kunin. Would it be letter A, dangle, letter B, thrust, letter C, flip-flop, or letter D, truncation? What is our choice? Dapat klaro lahat ng kanilang gagawin, alam nila kung ano yung magiging activity nila, ano yung magiging flow ng kanilang activity. So ano daw po ang tawag natin sa behavior ng isang guro kung saan nagbibigay siya ng activities pero hindi proper or kulang yung kanyang instruction? Of course, tumpak na choice po natin dito is letter B. Okay? So that is thrust na diretso tulak na lamang, hindi pa handa yung ating estudyante. Ang dangle po is kapag yung topics natin is hanging, di ba? Think of your dangling earrings. So, iniwan mo siya sa ere, kumbaga, no? Nakahang yung topics mo. Ang flip-flop naman po is switching topics back and forth. Para siyang tsinelas, di ba? Na binabalik-baliktad. Truncation naman po ay inend mo yung lesson abruptly. Okay? So, inend mo, dire-diretso. Na yung pagkakaiba po ng ating dangle at truncation, yung dangle po ay may balikan, di ba? So, nakahang yung topics natin or yung topic natin, pero po pwedeng balikan. No? Malay natin bukas, makalawa, babalikan ni teacher yung ating topic. Yung truncation, wala nang balikan. But here for number 1, we are looking for letter B, thrust.